Si Li Maosong ang pinuno ng kanilang pangkat, kaya lahat ng iba ay sumang-ayon sa kanya. Well, to be honest with you, I asked you about this for a reason. Kung gusto mong patuloy na maging gravedigger, wala akong sasabihin tungkol dito, pero handa akong kunin ka kung gusto mong mamuhay ng ibang buhay. Mayroong hindi mabilang na mga bihasang tao sa labas ngayon, ngunit hindi marami sa kanila ang maaasahan. Pinagkakatiwalaan kita, at pinagkakatiwalaan mo ako. Sa tingin ko makakapagtrabaho tayo ng maayos. Siyempre mayroon kang ganap na karapatang pumili, at ito ay ganap na nasa iyo, sabi ni Guning. Nang marinig iyon, si Li Maosong at ang iba pa ay labis na nagulat at nasasabik. Sa totoo lang, nagkaroon na sila ng ideya na magtrabaho para kay Guning dahil alam nila kung gaano hindi kapanipaniwala si Guning. Hanggat maaari silang magtrabaho para kay Guning, handa silang gawin ang lahat. Nag-aalala lang sila na baka hindi payag si Guning na kunin sila, kaya hindi na nila ito binanggit. Sa kanilang pagtataka, si Guning ang nagpahayag nito sa kanyang sarili, na labis nilang ikinatuwa. Miss Gu, sinadya mo ba? Tanong ni Guo Yiyang. Mga ad ng pub future. Oo, tumanggaw si Guning. Pasok ako, walang pag-aalinlangan na sabi ni Guo Yiyang. Matapos muling iligtas ni Guning ang buhay ni Guo Yiyang, si Guo Yiyang ay nagkaroon ng matinding pagnanais na ibalik ang kanyang pabor. Miss Gu, handa din kaming magtrabaho para sa iyo. Sumang-ayon si Li Maosong at ang iba pang mga tao. Hindi nila gustong palampasin ang magandang pagkakataong ito. Sinabi ni Li Maosong, sa totoo lang, palagi kaming may ideya na magtrabaho para sa iyo, ngunit nag-aalala kami na baka hindi mo kami kailanganin. I'm happy to know that you're willing to work for me, but it doesn't mean that you can't do grave digging again in the future. Magagawa natin ito minsan, at sasamahan kita, sabi ni Guning. Bagamat marami siyang mga antik sa telepathic eye space, nagmamay-ari din siya ng 2 tindahan ng Xiangyan Antique, kaya imposibleng tumigil siya sa paghuhukay ng mga sinaunang libingan. Ito ay labag sa batas, ngunit hindi ito pinansin ni Guning. Hindi niya papatayin ang mga inosenteng tao. Kahit na hindi na nila magawa ang paghuhukay ng libingan, hindi inisip ni Li Maosong at ng iba pa na ito ay isang malaking bagay. Dahil payag kang magtrabaho para sa akin, ako ang mag-aayos ng trabaho para sa iyo. Alam kong masigasig kayong mga tao, which is your advantage. Kung magiging tamad ka sa hinaharap, iiwan kita, sabi ni Guning. Sinabi iyon ni Guning sa seryosong tono, kaya kinailangan itong seryosohin ni Li Maosong kasama ang kanyang malalapit na kapatid. Talagang kailangan sila ni Guning, ngunit ang kondisyon ay hindi sila inutil. Miss Gu, hindi ka namin pababayaan, sabi ni Li Maosong, seryosong pangako. Miss Gu, nasa iyo ang aming katapatan. Seryoso din ang tingin ng 3 pa. Mga ad ng pub future. 10 mobile app na maaaring kumita ng pera. 10 mobile app na maaaring kumita ng pera. Ad. Great, my business is based in the capital, so aalis ako papuntang capital after ng National College Entrance Examination. Sa kabisera ako titira pagkatapos, kaya kailangan mo akong sundan doon. Maaari akong magbigay ng mga apartment para sa iyo. Kung ayaw mo ng apartment, pwede kang bumili ng bahay at babayaran kita ng 10%, sabi ni Guning. Sa totoo lang, napakadali para sa kanila na bumili ng bahay sa kabisera sa paligid ng punong tanggapan ng Shening Organization. Miss Gu, single kaming lahat at wala kaming pamilya. Handa kaming pumunta sa kabisera kasama ka. Dahil doon na tayo titira, bibili tayo ng sariling bahay. Hindi namin kailangan ang iyong pera dahil kaya namin ito sa aming sarili, sabi ni Li Maosong. Ang bawat isa sa atin ay madaling makabili ng magandang bahay sa kabisera. Miss Gu, kumita na kami ng malaki sa tulong mo, kaya hindi na kami makahingi ng karagdagang pera sa iyo. Maaari mong sabihin sa akin kung saan bibili ng bahay, sabi ni Zhao Jiangquan. Hindi sila pamilyar sa kabisera, kaya kailangan nila ang payo ni Guning. Tama,
Sumang-ayon sina Sun Chao at Guo Hiyang. Dahil hindi nila kailangan ang kanyang pera, hindi iginiit ni Guning. Ang pinagmulan ng debo ng kabanata na ito ay maaaring masubaybayan sa N0V3LB1N. Malaki ang naitulong nila sa isa't isa, kaya hindi na kailangan pang maghiwa-hiwalay. Bukod dito, lahat sila ay maaaring makinabang sa kanilang ginagawa ng magkasama. Kahit na hindi magbabayad si Guning ng pera para sa kanilang bahay, gagawa siya ng iba para matulungan sila sa darating. Pagkatapos noon, sinabi ni Guning sa kanila ang lokasyon ng Shening Organization, at nagpa siya na pumunta sila sa kabisera kasama niya pagkatapos ng National College Entrance Examination. Sumang-ayon si Li Maosong at ang iba pa. Naunawaan nila na mahalaga sila sa mga mata ni Guning dahil gusto nila ni Guning na dalhin sila doon ng personal. Nang maglaon, umalis si Guning ng mag-isa upang maiwasan ang pag-akit ng hindi kinakailangang komunyon. Gabi na nang makabalik siya sa CTF, kaya hindi na siya bumalik sa kanyang paaralan. Tinawagan niya ang kanyang punong guro at punong guro pagkarating niya sa bahay para sabihin sa kanila na ligtas siya. Sa CTG, nakipag-inuman si Lin Fei kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang bar at ikinwento niya ang kanyang pinagdaanan sa freeway ngayon, na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Dahil lahat sila ay mahilig sa drag racing, hinangaan nila ang mga marunong magmaneho ng Land Rover ng mas mabilis kaysa sa isang sports car, lalo na noong ang driver ay isang napakagandang dalaga. Alam nila na si Lin Fei ay may napakataas na pamantayan ng kagandahan. Kung ang kagandahan ni Guning ay humanga sa kanya, nangangahulugan ito na tiyak na namumukod tangi si Guning. Sa makatuwid, sa kanilang mga mata, si Guning ay dapat kasing ganda ng isang diyosa. Sinabi rin sa kanila ni Lin Fei na nakuha niya ang numero ng telepono ni Guning at pumayag na si Guning na maging kaibigan niya. Dahil alam iyon, lahat ng mga kaibigan ni Lin Fei ay naiinggit sa kanya at hiniling nila sa kanya na tawagan si Guning isang araw. Sinabi ni Lin Fei, hindi ako makakapagdesisyon, dahil nasa kanya iyon. Halika, ikaw ang sikat na Panginoon Lin, at walang babaeng tatanggi sa iyo, sabi ng kaibigan ni Lin Fei, kaibigan A. Kung hihilingin ni Lin Fei ang pahintulot ng dalaga na magsama-sama, madidismaya sila. Sinabi iyon ng lalaki para mapasaya si Lin Fei. Ang pamilya ni Lin Fei ang pinakamayamang pamilya sa CTG, at napaka-impluwensya niya sa lungsod na ito. Bagamat ang mga kaibigan ni Lin Fei ay mula rin sa mayayamang pamilya, ang kanilang mga pamilya ay halos hindi maihahambing sa kay Lin Fei, kaya't sanay na silang purihin si Lin Fei. Akala nila nagustuhan ito ni Lin Fei, dahil hindi niya sinabi sa kanila na baguhin ang paraan ng pakikipag-usap nila sa kanya, ngunit hindi ito matitiis ni Lin Fei sa pagkakataong ito. Maraming tao na mas magaling sa akin, at walang sino man ang makakagawa ng anumang gusto niya sa mundong ito. Hindi ako tanga at mayabang na tao. Bahagyang inis si Lin Fei. Sa katunayan, si Lin Fei ay hindi isang bully na sasamantalahin ang ibang tao dahil sa kanyang makapangyarihang background ng pamilya. Naunawaan ni Friend A na hindi nasisiyahan si Lin Fei, kaya itinikom niya ang kanyang bibig. Kahit na madalas silang tumambay. Hindi sila close, at lahat sila ay mga college student, kaya kailangan nilang pumasok sa mga klase at walang gaanong oras para makasama ang isa't isa ng mahabang panahon. Well, pakiramdam ko parang pamilyar ang pangalan niya, pero hindi ko matandaan kung saan ko ito narinig, biglang sabi ni Lin Fei. Ano ang pangalan niya? Tanong ni Friend B. Guning, sabi ni Lin Fei. Guning. Saan siya nanggaling? Nagulat si Friend C. Ang kanyang plate number ay mula sa CTF, kaya sa tingin ko siya ay nagmula sa CTF, sabi ni Lin Fei. CTF, Guning. Pakiramdam ko parang pamilyar din ang pangalan na ito. Ni Friend C. Hindi naman, bida ba siya o ano? Nagulat si Friend A. Malamang. We should search for her information, sabi ni Friend B. Bakit hindi? Ginawa agad ito ni Friend C. Nang mahanap ni Friend C ang balita tungkol kay Guning sa internet, napagtanto niya na narinig niya talaga ang pangalan ni Guning noon.
Walang pag-aalinlangan, nagsimula siyang magbasa ng higit pang balita tungkol kay Guning. Lord Lin, halika rito at tingnan mo. Siya ba ang babaeng nakilala mo ngayon? Sabi ni Frenzy kay Lin Fei. No way, bida ba talaga siya? Nagulat naman yung iba. Oo, siya ito. Sabay-sabay na lumiwanag ang mga mata ni Lin Fei. May larawan ni Guning sa screen ng telepono ni Frenzy. Maliban doon, maraming balita tungkol sa mga nagawa ni Guning. Hindi nakakagulat na naisip ko na ang kanyang pangalan ay pamilyar, hindi ba siya ang kampyon ng pambansang kompetisyon sa matematika ngayong taon? Bulalas ni Lin Fei. Marami na siyang narinig na balita tungkol sa kompetisyon hindi pa katagal, at patuloy siyang pinupuri ng media. Iyon lang ang alam ni Lin Fei tungkol kay Guning. Kaya naman, namangha siya matapos basahin ang balita tungkol sa kanyang business empire. Jesus, marami siyang kumpanya. Mas bata pa siya sa akin. Sabi ni Lin Fei. Jade Beauty alahas. Narinig ko na ito dati, at isa itong napakasikat na brand ng alahas. Mayroon itong mahigit 1 bilyong yuan sa mga asset, sabi ni Friend B. Nabalitaan niya ito sa kanyang ina dahil mahilig sa alahas ang kanyang ina. Ano? Higit sa 1 bilyong yuan. Hindi pwede. Panipi tuldok panipi. Ang mga kaibigan ni Lin Fei ay hindi mananatiling kalmado ngayon, at lalo silang nabigla sa sumusunod na impormasyon. Lord Lin, sigurado ka bang itong si Guning ang babaeng nakilala mo ngayon? Tanong ni Friend B, masyado kasi itong hindi makapaniwala. Oo, at oo, si Lin Fei ay sobrang nasasabik ngayon. Naging tagahanga sila ni Guning nang makita nila ang mga video ni Guning sa pagliligtas ng mga tao. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring maging napakahusay sa martial arts. Halos gusto ni Lin Fei na si Guning ang kanyang kung fu master ngayon. Kung kasama nila si Guning, talagang gagawin iyon ni Lin Fei, ngunit sa kasamaang palad ay hindi. Gusto ni Lin Fei na magpadala ng mensahe kay Guning para tanungin siya ng sagot. Kahit na sigurado siya na si Guning ang sikat na goddess Gu sa internet, gusto pa rin niyang marinig ang sagot mula sa bibig ni Guning. Gayunpaman, binitawan niya ang ideya ng isipin na abala si Guning sa paghahanda para sa National College Entrance Examination. Nagpa siyang i-text siya pagkatapos nito. Tinawagan ni Guning si Gao Yi nang makauwi siya at sinabihan siyang hawakan ang problema sa trapiko mula noong lumampas siya sa speed limit ngayon. Dahil ang sasakyan ay nasa ilalim ng pangalan ni Gao Yi, direktang makikipag-ugnayan kay Gao Yi ang traffic police. Kinaumagahan, nakatanggap si Guning ng mensahe mula kay Gao Yi na nagsabi sa kanya na nakatanggap siya ng 12 puntos kasama ng 20,000 yen na multa. Dahil nakakuha siya ng 12 puntos, kinailangan niyang mag-apply muli ng lisensya sa pagmamaneho. Sinabi ni Gao Yi na kayang gawin ito ni Qiaoya para sa kanya dahil malapit na ang National College Entrance Examination. Sumang-ayon si Guning, dahil napakadali para kay Qiaoya na makakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Sa makatuwid, pumunta sina Gao Yi at Qiaoya sa paaralan ni Guning upang kunin ang sasakyan. Kahit na magagamit ni Guning ang kanyang mga koneksyon para lutasin ang problemang ito, hindi niya gustong gawin iyon kapag hindi ito kinakailangan. Isang araw bago ang National College Entrance Examination, bawat isa sa mga mag-aaral ay nakakuha ng tiket sa pagpasok. Isusulat ni Guning, Chu Peihan, at Moke ang pagsusulit sa No. 1 High School. Sina Yu Mixi at Anyi ay inayos sa No. 2 High School, habang sina Hao Ran, Qin Zixen, at Zhang Tianping ay nanatili sa kanilang sariling paaralan. Walang koneksyon ang kanilang mga marka at ang mga lugar kung saan sila magkakaroon ng pagsusulit, ngunit karamihan sa mga mahuhusay na estudyante ay inilagay sa No. 1 High School. Bagamat si Hao Ran at ang kanyang malalapit na kapatid ay mahirap mag-aral, naapektuhan sila ni Guning sa semestreng ito at nagsimulang mag-aral ng mabuti bago ang pagsusulit. Matapos matanggap ang kanilang mga tiket sa pagpasok,
Pumunta sila sa No. 1 High School upang suriin ang mga silid-aralan kung saan isusulat ni Guning at ng iba pa ang pagsusulit bago sila pumunta sa No. 2 High School para sa Anyi at Umixi. Parehong may kotse sina Guning at Hauran, kaya napakaginhawa nito. Sa CTF, maraming tao ang pamilyar sa mukha ni Guning, lalo na iyong mga high school students, dahil nagdulot ng sensasyon ang resulta ng National Math Competition. Tungkol naman sa relasyon ni Guning sa Jade Beauty Jewelry, hindi alam ng marami ang tungkol dito. Kahit na hindi gaanong alam ng maraming tao ang tungkol sa mga nagawa ni Guning, humanga pa rin sila sa kanyang ginawa. Dahil dito maraming estudyante ang nakakilala kay Guning kaya't si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay nakakuha ng maraming atensyon nang dumating sila sa No. 1 High School. Oh, hindi ba ang babaeng iyon ay si Guning? Siya ba ang nanalo sa National Math Competition para sa mga high school students? Oo. Napakaganda niya. Sobrang inggit ako sa kanya. Panipi tuldok panipi. Patuloy nilang pinag-uusapan si Guning ng may paghanga. Ang ilan sa kanila ay naiinggit din kay Guning, ngunit walang nang ahas na sabihin ito ng malakas. After checking the classrooms, it was already 11 a.m. and it was time for lunch. Sa oras na ito, biglang natanggap ni Guning ang tawag ni Guman. Ningning, nasaan ka ngayon? Tanong ni Guman. Nasa No. 2 High School kasama ko ang mga kaibigan ko ngayon, at kakain na tayo, sabi ni Guning. Halika sa Hwangdeng Hotel. Matatagpuan ito sa sentro ng lungsod sa XX Road. Nandito rin ang tatay at lolo mo. Pumunta kami para hikayatin ka, sabi ni Guman. Ang Hwangdeng Hotel ay nagbukas lang ng isang branch sa CTF hindi pa lang, ngunit hindi ito pinansin ni Guning, kaya hindi niya alam iyon. Dumating sina Tang Yunfan at Tang Haifeng sa CTF kasama si Guman para hikayatin si Guning, dahil bukas ang National College Entrance Examination. Ito ang pinakamahalagang pagsusulit para sa mga mag-aaral sa high school, at ang resulta nito ay maaaring magpasya sa direksyon ng kinabukasan ng isang kabataan. Bagaman mayroong hindi mabilang na mga mag-aaral sa kolehiyo ngayon, ang isang diploma sa kolehiyo ay lubhang kapaki-pakinabang sa lipunan ngayon. Kaya naman, lahat ng pamilya ng mga mag-aaral sa high school ay nagmamalasakit din dito. Hindi sinabi ni Guman kay Guning na pupunta sila para bisitahin siya, kaya nagulat si Guning nang sabihin sa kanya ni Guman ang balita. Sa mga mata ni Guning, ang National College Entrance Examination ay isang napakasimpleng pagsusulit, at hindi siya nag-aalala tungkol dito. Naunawaan din ni Guman na si Guning ay isang mahusay na mag-aaral sa kanyang paaralan at na ang National College Entrance Examination ay hindi problema para sa kanya. Ngunit sila ay makonsensya kung hindi sila pumunta para sa kanya. Oo naman, papunta na tayo. Sumang-ayon si Guning na may kaligayahan. Pagkatapos nito, inanyayahan ni Guning ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa Hwangdeng Hotel at kumain kasama ang kanyang pamilya. Nang marinig ang kanyang mga kaibigan na dumating ang mga magulang at lolo ni Guning, agad silang kinabahan. Ang pamilyang Tang ay isang kilalang makapangyarihang pamilya kung tutuusin, kaya normal lang na kinakabahan sila. Sila ay isang grupo ng mga bigots pagkatapos ng lahat. Sa katunayan, ang kanilang mga katayuan sa lipunan ay hindi maihahambing kay Guning, ngunit naging malapit silang magkaibigan bago naging matagumpay na negosyante si Guning at sumali sa pamilyang Tang. Kung nakilala nila si Guning ngayon, malamang nakabahan din sila sa harap niya. Bagamat medyo kinakabahan si Moke at ang iba pa, nasasabik silang makita ang mga magulang at lolo ni Guning. Sa makatuwid, hindi nila tinanggihan si Guning. Nakita ni Guning na sila ay kinakabahan, at sinabi niya ang ilang mga biro upang matulungan silang magpahinga, ngunit hindi ito gumana. Makalipas ang halos 10 minuto, nakarating na sila sa Hwangdeng Hotel. Diretso silang ginabayan ng isang waitress sa pribadong silid kung nasaan si Guman. Nang marinig ng waitress ang numero ng pribadong silid na pupuntahan ni Guning, hindi siya makapaniwala at tinanong muli si Guning ng numero. Halatang alam niya kung gaano kahalaga ang mga bisita sa pribadong silid.
Dahil dito, nag-alinlangan siya nang sabihin sa kanya ng isang grupo ng mga estudyante sa high school na pupunta sila sa parehong pribadong silid. Hindi makapaniwala ang waitress, ngunit nanatili pa rin siyang magalang, at muli siyang sinagot ni Guning. Dahil sigurado si Guning tungkol dito, kailangang mamuna ang waitress. 4 na bodyguard ang nakatayo sa labas ng pribadong silid, at tinawag nila si Guning Lady Ning nang may malaking paggalang nang makalapit sila. Sa sandaling ito, napagtanto ng waitress na si Guning ay hindi isang ordinaryong babae. Umalis siya nang marating ni Guning ang pribadong silid. Isang bodyguard ang nagbukas ng pinto para kay Guning, na pumasok sa loob kasunod ang kanyang mga kaibigan. Ito ang pinakamarangyang pribadong kwarto sa hotel, kaya napakalaki at pinalamutian ng maganda. May isang bilog na mesa sa gitna, sapat na malaki para sa 20 tao upang kumain ng magkasama. Naghihintay sa kanila sina Tang Haifeng, Tang Yunfan, at Guman. Hay, Ningning. Agad na nagningning ang mga mata ni Tang Haifeng nang lumakad si Guning sa kanya. Ilang araw na niyang hindi nakikita si Guning, at namiss niya ang kanyang apo. Hay, lolo, tatay, at nanay, bati ni Guning sa kanila na may malawak ng ngiti. Magalang din silang binati ni Chu Pihan at ng iba pa. Ikinagagalak na makilala ka, Master Tang, Mr. Tang at Mrs. Tang. Binigyan sila ni Tang Haifeng at Tang Yunfan ng isang magiliw na ngiti bilang kanilang tugon. Sige, maupo ka na. Sinabihan sila ni Guman na maupo sila. Nag-order na kami ng ilang pinggan, ngunit maaari kang umorder ng gusto mo ngayon, sabi ni Guman at sabay-sabay na iniabot ng isang waiter ang menu. Salamat, Mrs. Tang, ngunit hindi kami mapili. May enjoy natin kung ano ang mayroon tayo ngayon, magalang na sabi ni Moke. Talagang nakaramdam siya ng sobrang kaba para umorder ng mga pagkaing gusto niya. Sa wakas, inamin ni Melania kung ano ang disorder na dinaranas ni Beren. Sa wakas, inamin ni Melania kung ano ang disorder na dinaranas ni Beren. Oo, hindi kami mapili. Pumayag naman yung iba. Lahat sila ay gustong magpanggap na nakaka-relax, ngunit lahat sila ay nabigo. Well, hayaan mo akong gawin ito. Kinuha ni Guning ang menu at nag-order ng ilang pagkain para sa kanyang mga kaibigan. Ilang sandali pa, dumating ang pamilya ni Guching. Sa kainan na ito, nakatanggap si Guning ng maraming mensahe mula sa kanyang mga kaibigan. Bagamat hindi magalang ang paglalaro sa kanyang telepono habang kumakain, na curious na basahin niya ang mga mensaheng iyon. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay nagnanais ng kanyang pinakamahusay para sa National College Entrance Examination. Ngumiti si Guning at nagplanong tumugon sa kanila pagkatapos ng tanghalian. Nang matapos silang kumain, sabay silang lumabas at naabutan si Yuan Jizong. Dumating ang 5 lalaki kasama si Yuan Jizong, at 3 sa kanila ay mga 40, habang 2 sa kanila ay nasa 30. Nakilala ni Guning ang 3 lalaki na mga 40 taong gulang sa birthday party na ginanap ng pamilya Su noon. Ang isa sa kanila ay isang senior manager ng isang sikat na kumpanya, at naglakad siya papunta sa kanila nang makita niya si Tang Yunfan. Napansin din sila ni Yuan Jizong at naglakad din papunta kay Guning. Isang karangalan ko na makilala ka ngayon, Master Tang, Chairman Tang at Mrs. Tang. Binati ng senior manager si Tang Yunfan. Nang marinig iyon, labis na nagulat si Yuan Jizong. Chairman Tang. Ang chairman ng Tang Huang. Tinawagan siya ni Quan Mingkai ng personal nang mangyari ang aksidente sa sasakyan, at naisip ni Yuan Jizong na si Tang Yunfan ay maaaring isang mahalagang tao mula sa Tang Huang. Ngayon ay natitiyak niya na si Tang Yunfan ay nasa isang posisyon sa Tang Huang. Nakita rin niya ang ina ni Guning, si Guman, at laking gulat niya na si Guman ay naging Mrs. Tang. Dahil ang ina ni Guning ay naging Mrs. Tang, si Tang Yunfan ay dapat na ang stepfather ni Guning ngayon. Iyon ang nasa isip ni Yuan Jizong. Bagamat nagulat siya sa katotohanang pinakasalan ng ina ni Guning si Tang Yunfan, hindi niya naisip na kakaiba ito. Oh,
Hi, manager mo, ikinagalak kitang makita, nakangiting sabi ni Tang Yunfan. Chairman Tang, ikinagalak kitang makita. Ako ang kalihim ng Municipal Party Committee sa CTF, Yuan Jizong. Nagpakilala si Yuan Jizong kay Tang Yunfan. Anuman ang posisyon ni Tang Yunfan sa Tanghuang, dapat ay tumayo niya, kaya kailangang maging magalang si Yuan Jizong. Ikinagalak kitang makita, Secretary Yuan. Narinig ko ang tungkol sa iyo mula sa aking sekretarya at kailangan kong magpasalamat sa iyong tulong noong nahuli ako sa aksidente sa sasakyan noong nakaraan, sabi ni Tang Yunfan kay Yuan Jizong at nakipagkamay sila sa isa't isa. Walang anuman. Actually wala akong ginawa, and the credit should go to Miss Go, sabi ni Yuan Jizong. Masyado kang mahinhin. Bagamat si Ningning ang nagligtas sa buhay ko, kailangan din ng tulong mo. Muli namang nagpasalamat si Tang Yunfan kay Yuan Jizong. Kung wala ang napapanahong tulong ni Yuan Jizong, baka hindi siya maliligtas. Kahit na hindi naghanda si Tang Yunfan ng regalo para kay Yuan Jizong, kailangan niyang magpasalamat kay Yuan Jizong ng harapan. Tito Yuan, hindi mo kailangang maging mahirap. Totoong malaki ang naitulong mo sa amin, sabi ni Guning. Well, hindi alam ni Yuan Jizong ang sasabihin. Nagkwentuhan muna sila saglit bago sila umalis. Pagkatapos maglakad palabas ng hotel, humiwalay si Chu Pihan at iba pa kay Guning. Dahil narito ang pamilya ni Guning, hindi na sila kailangang manatili. Iminungkahi ni Guning na ibalik si Chu Pihan at ang iba pa niyang mga kaibigan, ngunit tumanggi sila. Magtataksi na lang daw sila. Hindi nagpumilit si Guning, at bumalik sa Fenghua Luxury Mansion kasama ang kanyang pamilya. Si Jiang Shu ay abala, kaya hindi siya umuwi sa kanila. Si Gu Qing, gayunpaman, ay matagal nang hindi nakita si Guman, kaya gusto niyang gumugol ng maraming oras kasama si Guman. Nang wala na si Guning at ang kanyang pamilya, tinanong ni Yuan Jizong si manager mo, maaari ko bang malaman kung sino si Chairman Tang? Nang marinig iyon, nagulat si manager mo. Secretary Yuan, hindi mo alam ang background ni Chairman Tang. Wala akong masyadong alam tungkol sa kanya. Medyo napahiya si Yuan Jizong. Si Chairman Tang ay ang chairman ng Tanghuang, ang pinakasikat na business group sa CTB, at ang kanyang buong pangalan ay Tang Yunfan. Ang matanda ay ang kanyang ama at ang babaeng nakatayo lang sa kanyang tabi ay ang kanyang asawa. Anak nila si Miss Go, sabi ni manager mo. Ano? Ang biolohikal na anak ni Tang Yunfan ni Guning. Hindi makapaniwala si Yuan Jizong. Akala niya si Guning ay stepdaughter ni Tang Yunfan. Si Guning ay talagang isang batang babae na puno ng mga sorpresa. Si Yuan Jizong ay may mas malalim na impresyon kay Guning ngayon. Walang oras si Guning para tumugon sa mga mensahe ng kanyang mga kaibigan hanggang sa siya ay nakauwi. Pagkatapos ay nagpasalamat siya sa kanilang pangangalaga. Mayroong 3 silid sa apartment, na sapat para sa kanila na manatili. Sina Guman at Tang Yunfan ay mag-asawa, kaya maaari silang manatili sa isang silid. Nanatili si Guning sa sarili niyang kwarto, at si Tang Haifeng ay mananatili sa guest bedroom. Sa mga bodyguard naman nila, sa isang hotel sila tumuloy. Si Tang Haifeng ay isang matandang lalaki, at kailangan niyang umidlip sa tanghali. Kaya naman umalis na siya para magpahinga nang makauwi na sila. Bumalik si Guning sa kanyang kwarto mamaya. Hindi nagtagal ay natanggap niya ang tawag ni Leng Xiaoteng, at sinabi sa kanya ni Leng Xiaoteng na nasa CTF siya ngayon. Dumating siya para hikayatin siya para sa National College Entrance Examination. Tuwang-tuwa si Guning nang makita si Leng Xiaoteng. Kasabay nito, naantig siya na ang kanyang pamilya at ang kanyang kasintahan ay labis na nagmamalasakit sa kanya. 2:30 PM pa lang, at normal na naghapunan sila ng 6 PM, kaya mas maagang umalis si Guning para makipagkita kay Leng Xiaoteng. Dahil ito ang unang pagkakataon ni Tang Haifeng sa CTF. Walang gaanong oras si Guning na makasama si Leng Xiaoteng dahil nandoon ang kanyang pamilya.
kaya nagpasya siyang gumugol ng maraming oras kasama ang kanyang kasintahan hanggat maaari ngayong malaya na siya. Nang umalis si Guning, sinabi niya kay Guma na dumating si Leng Xiaoteng, at makakasama siya ng hapunan. Dahil tinanggap na ng pamilyang Tang si Leng Xiaoteng, kinuha nila si Leng Xiaoteng bilang isa sa kanilang mga miyembro. Inihatid ni Guning ang kanyang sasakyan sa gate ng Fenghua Luxury Mansion upang hintayin si Leng Xiaoteng, at dumating si Leng Xiaoteng makalipas ang 5 minuto sakay ng taxi. Nakilala niya ang kotse ni Guning sa unang sulyap, kaya agad siyang bumaba ng taxi. Nakasuot siya ng all black, at mukhang mas misteryoso at kaakit-akit kaysa dati. Umupo si Guning sa front passenger seat at tinitigan ang sexing katawan ni Leng Xiaoteng nang lumipat ito patungo sa kanya. Hindi niya maiwasang isipin ang hubad nitong katawan. Napansin ni Leng Xiaoteng ang kanyang ekspresyon at ngumiti sa kanya. Nahiya si Guning at sinabing, bakit hindi ka magmaneho ng kotse? Ang kasiyahan ko, sumang-ayon si Leng Xiaoteng. Pagkatapos, sumakay siya sa kotse, ngunit hindi niya ito pinaandar. Ningning, ano ang iniisip mo noon? Tanong niya bigla kay Guning. Sinadya ni Leng Xiaoteng ang tanong na iyon dahil alam niyang na-distract si Guning sa kanyang katawan. Normal lang, walang espesyal. Sabay na nakipagtalo si Guning. Talaga, ayaw itong ibigay ni Leng Xiaoteng. Well, hindi alam ni Guning kung ano ang sasabihin ngayon, at medyo namula siya. Natuwa si Leng Xiaoteng sa kanyang reaksyon. Tara, sobrang pamilyar na tayo sa isa't isa, hindi mo kailangang mahiya. Alam kong iniisip mo ako, sabi ni Leng Xiaoteng. Hindi ko ginawa, itinanggi ito ni Guning. Sige, sumuko si Leng Xiaoteng sakaling naiinis si Guning. Ngumisi si Guning at iniba ang paksa. Narito ngayon ang aking mga magulang at lolo, kaya maaari kang sumama sa amin ng hapunan. Oo naman, tumanggo si Leng Xiaoteng. Siya ay higit na handa na makilala ang pamilya ni Guning dahil ang kanyang relasyon kay Guning ay nangangailangan ng suporta ng kanyang pamilya. Kung maayos lang ang pakikitungo niya sa pamilya ni Guning, mapapangasawa niya si Guning sa hinaharap. Gayunpaman, medyo nadismaya pa rin siya na hindi niya kayang gumugol ng buong gabi na mag-isa kasama si Guning. Bukas pa rin magsisimula ang National College Entrance Examination, para makapaghintay pa siya ng 2 araw. Saan tayo dapat pumunta ngayon? Pinaandar ni Leng Xiaoteng ang sasakyan at tinanong si Guning. Casual ride tayo. Hindi ko gustong bumalik sa bahay ngayon, sabi ni Guning. Walang problema. Pinaandar ni Leng Xiaoteng ang sasakyan. Bakit hindi tayo pumunta sa park? Nag-isip sandali si Guning at nag-propose. Malaki. Nakinig si Leng Xiaoteng kay Guning nang walang pag-aalinlangan. Oh, saan ka matutuloy ngayong gabi? Tanong ni Guning. Ako ay titira sa lugar ni Jin Chen, sabi ni Leng Xiaoteng. Bagamat maaari siyang manatili sa isang hotel, ang bahay ni Xu Jinchen ay mas malapit sa tahanan ni Guning. Sa daan patungo sa parke, nagmaneho sila sa Jiehua Garden na binuo ng Shenghua Real Estate. Si Guning ay nakapunta na dito dati, ngunit matagal na ang nakalipas. Dahil maraming apartment ang maayos ang pagkakagawa ngayon, nagpasya si Guning na tingnan. Ang pangalawang Guning at Leng Xiaoteng ay pumasok sa bulwagan ng opisina ng pagbebenta. Isang tindera ang dumating upang salubungin sila at siya ay namangha sa kanilang natatanging hitsura. Makalipas ang ilang segundo, nanambalik sa isip ang tindera at magalang na binati sila. Welcome sa sales office ng Jiehua Garden. Salamat, pero hindi mo na kami kailangang pagsilbihan. Pumunta lang kami dito para tumingin sa paligid, nakangiting sabi ni Guning. Sinadya niyang sabihin iyon para subukan ang ugali ng tindera. Napatulala sandali ang tindera. Alam niyang hindi lahat ng pumasok dito ay tiyak na bibili ng apartment. Ang isang apartment ay hindi naman ng maraming pera. Gayunpaman, nagulat ang tindera na sasabihin ito ni Guning ng malakas. Hindi ito nararapat, ngunit medyo kakaiba. Karamihan sa mga taong pumunta dito ay may ideya na bumili ng apartment.
Kahit na hindi ito gawin sa dulo, walang nagpapadala magsasabi na hindi nila kailangan ng serbisyo. Minsan, magbabago ang isip nila kapag nakahanap na sila ng angkop na apartment na may magandang presyo. Naunawaan ng tindera na ayaw ni Guning na maabala, ngunit hindi niya sila maiwan dahil trabaho niya ang pagsilbihan ng mga kliyente. Ayos lang. Guest ka namin, kaya hindi kita guguluhin kung ayaw mong gawin ko. If you need my help, please feel free to tell me, nakangiting sabi ng tindera. Tumanggaw si Guning at nasiyahan sa kanyang saloobin. Sa kasamaang palad, hindi lahat ay may magandang saloobin sa pag-uugali ni Guning. Ang isa pang dalawang tindera na nakatayo hindi kalayuan sa kanila ay nagsimulang magsalita tungkol kay Guning. I hate this kind of person the most. Kung wala silang balak bumili ng apartment, hindi sila dapat pumasok sa loob. Sabi ni Tindera B. Tama, sinasayang lang nila ang oras natin, sabi ni saleswoman C na halata sa mukha ang pagkadismaya. Narinig ni Guning ang kanilang talakayan at hindi siya nasisiyahan. Nakaramdam ng hiya ang mga tindera na si A, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin ngayon. Hindi lang sila, marami pang tao sa bulwagan ang hindi rin komportable. Mag-ingat ka sa ugali mo. Hindi madaling magdesisyon na bumili ng apartment. Ang iyong kakilakilabot na ugali ay sumire sa aking mabuting kalooban. Dirdiretsong naglakad si Guning papunta sa dalawang tindera at medyo nagtanong, sa palagay mo ba ay hindi dapat pumasok dito ang mga taong kasalukuyang walang balak bumili ng apartment? Kung hindi ka bibili ng apartment, bakit ka pumasok dito? Sabi ni Tindera B at tumingin siya kay Guning nang may selos. Naiinggit siya kay Guning dahil napakaganda ni Guning at may isang hindi pangkaraniwang gwapong lalaki na nakatayo sa tabi niya. Ang tindera na ito ay hindi matalino, at wala rin siyang tamang opinyon tungkol sa kanyang sarili. Kung siya ay outstanding, maaari siyang magkaroon ng isang mahusay na lalaki bilang kanyang kasintahan. Hindi ko sinabi na hindi ako bibili ng apartment. Nakipagtalo si Guning. Sinabi ko lang na gusto naming tumingin-tingin sa aming sarili. Siguro bibili ako kapag nakahanap ako ng angkop. Kaya mo ba talagang bumili ng apartment? Gawin mo ito para ipakita sa amin ang iyong kakayahan. Sabi ni Tindera C sa mapanuksong tono. Huwag kang masyadong agresibo. Sila ang ating mga potensyal na kliyente, at dapat tayong maging magalang sa kanila. Naiinis ang tindera na si A, ngunit hindi siya ang kanilang pinuno, at ang kanyang mga salita ay hindi gumana. Ito ay eksakto dahil hindi mo alam kung sino ang talagang kayang bumili ng isang apartment, na hindi ka maaaring magbenta ng isang solong apartment, sabi ni Tindera B na may paghamak. Magaling, bibili ako ng apartment para ipakita sa iyo kung kaya niyang magbenta ng apartment, ngini siya ni Guning. Nagalit siya at nagpasya siyang turuan ng leksyon ang dalawang tanggang tindera. Nang marinig iyon, parehong nagulat sina Tindera B at Tindera C. Gayunpaman, hindi nila naisip na ito ay isang malaking bagay. E ano ngayon? Wala itong kinalaman sa atin, sabi ni Tindera B. Kung kaya kung bumili ng apartment dito, dapat kayong dalawa ay umalis kaagad sa inyong trabaho. Hindi ka kwalipikadong magtrabaho sa Shenghua Real Estate, sabi ni Guning. Tama, sila ay bastos at hindi propesyonal. Ayaw na naming tingnan ang mga apartment kung dito pa rin sila nagtatrabaho. Sinuportahan ng ilan pang mga tao sa bulwagan si Guning. Hindi nasiyahan sina Tindera B at Tindera C, ngunit akala nila ay biro lamang iyon. Sino ka sa tingin mo? Bakit tayo dapat huminto sa ating trabaho dahil lamang sa kaya mong bumili ng apartment? Pagkasabi nito, lumingon sila sa ibang tao na nakasuporta lang kay Guning at sinabing, kung ayaw mong tumingin sa mga apartment, umalis ka na. Hindi ka namin pipilitin na manatili. Ikaw, maraming tao sa bulwagan ang galit na galit at gusto nilang lumabas, ngunit pinigilan sila ni Guning. Please stay here. Dapat silang umalis, imbes na ikaw. Nakakatawa, bumantong hininga ang Tindera B at Tindera C.
Si Guning ay ngumiti ng malamig. Gusto mo bang malaman kung sino ako? Malaman mo rin sa lalong madaling panahon. Pagkatapos noon, sinabi ni Guning kay Tindera A, kailangan ko ng dalawang bahay, A05 at A06. Ang dalawang bahay na ito ay may pinakamagandang lokasyon, at itinago ito sa Guangyao para kay Guning. Ang Tindera A, gayunpaman, ay humingi ng tawad kay Guning. Miss, pasensya na, parehong naka-reserve ang A05 at A06 sa ibang kliyente. Maaari ka bang tumingin sa ibang bahay? Ayos lang. Maaari mong sabihin sa iyong manager na makipagkita sa akin, at tingnan kung ibebenta niya ang mga ito sa akin, sabi ni Guning nang may kumpiyansa. Bagamat hindi naniniwala ang tindera na si A, gayunpaman, hindi niya ito kinaya ng mag-isa, kaya umalis siya upang iulat ito sa kanyang manager. Ang tindera B at tindera C, sa kabaligtaran, ay wala pa ring ideya na sila ay nasa malaking problema ngayon. Miss, kahit mayaman ang pamilya mo, I don't think that you can buy these two houses, because our boss kept them for a special client. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa Guangyao nang walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, iniingatan ni Guangyao ang dalawang bahay ng eksakto para kay Guning. Malamang mamaya, at mawawalan ka ng trabaho ngayon, sabi ni Guning. Medyo nakaramdam na ngayon ng takot ang dalawang tindera. Si Guning ay mukhang masyadong kumpiyansa, kaya nagsimula silang mag-isip na talagang may kakayahan si Guning na mawalan sila ng trabaho. Maya-maya, dumating na ang manager nila. Hindi alam ng sales manager na si Guning ang tunay na boss ng Shenghua Real Estate, ngunit alam niya na parehong nakalaan para sa kanya ang A05 at A06. Ikinagalak na makita ka, Miss Gu. Magalang na binati ng sales manager si Guning. Isang Guangyao ang nagsabi sa kanya na tretuhin si Guning sa abot ng kanyang makakaya, nag-aantay si Guning ay isang bilang ng mga tao. Marami na siyang narinig tungkol kay Guning noon, at alam din niya na si Guning ang nagtatag ng Jade Beauty Jewelry. Kumusta? Pumunta ako dito para makita ang A05 at A06, sabi ni Guning. No problem, tingnan mo muna sila. Kung nasiyahan ka, maaari naming punan ang mga form, sabi ng sales manager. Nang marinig iyon, nagulat ang lahat ng tindera. Sa wakas ay napagtanto nila na ang parehong A05 at A06 ay nakalaan para kay Guning. Natakot ngayon si tindera B at tindera C. Hindi natin kailangang magmadali, sabi ni Guning, pagkatapos ay itinuro ang tindera B at tindera C. Sa palagay ko ay hindi sila madalas magtrabaho dito, dahil napakasungit nila sa mga potensyal na kliyente. Naunawaan ng sales manager ang intensyon ni Guning, kaya't sinabi niya sa tindera B at tindera C nang walang pagkaantala, natanggal kayong dalawa. Hindi pinagdudahan ng sales manager ang mga salita ni Guning. Kahit na hindi siya pamilyar kay Guning, alam niyang hindi ito gagawin ni Guning nang walang dahilan. Nagsilbing orihinal na host ang N0V3 Letera 0V para sa paglabas ng kabanatang ito sa N0V3LB1N. Pakiusap, sinubukan ni na Tindera B at Tindera C na ipagtanggol ang kanilang sarili, ngunit sila ay walang tao sa harap ni Guning. Ayaw nilang umalis sa Shenghua Real Estate. Mawala, ngayon na, nawalan ng pasensya ang manager. Ilang beses na niyang sinabihan ang mga ito na maging magalang sa kanilang mga potensyal na kliyente, ngunit binaliwala ng dalawang tindera na ito ang mga patakaran. Dahil nilabag nila ang mga patakaran, kailangan nilang pasanin ang mga kahihinatnan. Kung hindi sila pinarusahan ng manager sa pagkakataong ito, ganoon din ang gagawin ng ibang mga tindero. Nang direktang tanggalin sa trabaho ang dalawang tindera, natuwa ang ibang tao sa bulwagan. Kasabay nito, interesado silang malaman ang pagkakakilanlan ni Guning. Siya ay dapat na isang napakahalagang figure para sa kanya upang mapaalis ang dalawang tindera ayon sa gusto niya. Ang ibang tindero naman sa bulwagan ay kinabahan at naging maingat,
dahil wala ni isa sa kanila ang gustong mawalan ng trabaho. Walang magawa ngayon sina Tindera B at Tindera C, at tahimik silang umalis. Kinasusuklaman nila si Guning at sinisi si Guning sa lahat, ngunit hindi sila nang ahas na makipagtalo sa kanya muli. Miss Gu, pupunta ba tayo ngayon para tingnan ang mga bahay? Tanong ng sales manager kay Guning. Oo naman, tumanggaw si Guning. Natanggal na sa trabaho ang dalawang tindera kaya hindi na niya kailangan pang magsayang ng oras dito. Maraming halaman sa Jehovah Garden, kaya parang napakagandang hardin. Ang mga tao ay maaaring maglakad, tumakbo, o mag-ehersisyo sa loob. Ang A05 at A06 ay magkatabi, at itinago ni Guning para kay Guman at Guching. Bagamat lumipat si Guman sa City B ngayon, itinago pa rin ito ni Guning para sa kanya. Nakatira na ngayon ang pamilya ni Guching sa Fenghua Luxury Mansion, ngunit hindi masamang magkaroon ng isa pang magandang bahay. Si Jiang Xinyo ay maaaring lumipat sa bahay na ito kapag siya ay tumanda, siya ay iiwan ang kanyang mga magulang isang araw sa hinaharap pagkatapos ng lahat. Bilang karagdagan, ito ay isang magandang bagay para sa isang batang babae na magkaroon ng kanyang sariling bahay. Parehong sinakop ng A05 at A06 ang isang piraso ng lupa na 500 metro kwadrado. May front yard at backyard kasama ang swimming pool sa paligid ng bahay. Bawat bahay ay may 3 palapag. Bagamat ang mga bahay sa Jehovah Garden ay hindi kasing rangya ng mga nasa Fenghua Luxury Mansion, napakamahal ng mga ito. Sinabihan ni Guning si An Guangyao na huwag agad na mag-furnish at palamutihan ang dalawang bahay, kaya walang laman ang dalawang bahay. Hindi sila kailangan ni Guman at Guching sa ngayon, kaya nagpa siya si Guning na i-furnish at palamutihan ang mga ito kapag may sapat na libreng oras ng An Guangyao. Ang isang Guangyao ang may pananagutan sa mga muebles at dekorasyon ng dalawang bahay na ito, at gusto ni Guning na maging mainit, kapaki-pakinabang, at may magandang kalidad ang mga ito. Hindi nagtagal si Guning sa Jehovah Garden, dahil pumunta siya dito para tingnan lang ang dalawang bahay. Ang buong living area ay pag-aari niya, at maaari siyang pumunta rito kung kailan niya gusto. Pagkaalis ng Jehovah Garden, pumunta sina Guning at Leng Xiaoteng sa isang amusement park. Maaga pa naman kaya nagkaroon sila ng sapat na oras para magsaya. Ang isang amusement park ay hindi bukas sa mga bata. Ang mga matatanda ay maaari ring magsaya sa loob. Sa totoo lang, hindi pinapayagan ang mga batang wala pang 15 taong gulang na gumamit ng maraming aktibidad ng libangan. Sa makatuwid, karamihan sa mga bisita sa amusement park ay mga kabataan. Hindi ginamit ni Guning at Leng Xiaoteng ang marami sa mga pangangailangan ng libangan. Naglibot-libot lang sila para makapagpahinga. Mas masarap maglakad-lakad sa amusement park kaysa sa kalye. Dahil masyadong kaakit-akit sina Guning at Leng Xiaoteng, maraming tao ang nagbigay pansin sa kanila kapag dumaan sila. Nakilala ng ilan sa kanila si Guning at natuwa. Binati nila si Guning sa kanilang sarili, at ngumiti din si Guning sa kanila. Umalis sina Guning at Leng Xiaoteng sa amusement park noong 5 p.m. Nagplano si Leng Xiaoteng na bumili ng ilang regalo bago sila pumunta sa bahay ni Guning, ngunit pinigilan siya ni Guning. Ang pamilya ni Guning ay nananatili lamang sa CTF sa loob ng ilang araw, at hindi naging komportable para sa kanila na magdala ng napakaraming regalo pabalik sa CTB. Bukod dito, hindi ito ang unang pagkikita, kaya hindi na kailangang maghanda. Mga regalo para sa kanila. Bagamat naisip ni Leng Xiaoteng na maaaring medyo hindi magalang kung bibisitahin niya ang kanyang pamilya ng walang regalo, hinihiling siya ni Guning na nakikinig sa kanya. Sa 5:30 p.m., bumalik sina Guning at Leng Xiaoteng sa Fenghua Luxury Mansion. Natanggap ni Guning ang tawag ni Guman pagkababa niya ng sasakyan. Pagkatapos ay sinabi ni Guning kay Guman na nakabalik na sila. Dahil alam ni Tang Yunfan at Tang Haifeng na darating si Leng Xiaoteng,
hindi sila nagulat nang makita siya. Si Guning ay magkakaroon ng pinakamahalagang pagsusulit sa kanyang buhay bukas, kaya kailangan ni Leng Xiaoteng na magpakita at palakasin ang loob niya. Naunawaan din nila na si Leng Xiaoteng ay abala. Kaya naman, kahit hindi siya dumating, hindi siya masisisi. Sinabi sa kanila ni Leng Xiaoteng na siya ay malaya sa mga araw na ito. Sa totoo lang hindi siya sigurado kung makakakuha siya ng biglaang misyon at kailangan niyang iwan si Guning, ngunit alam niyang maiintindihan siya ni Guning. Si Guqing at Guman ay abala sa pagluluto sa kusina, at pumunta si Guning upang tingnan. Nanatili si Leng Xiaoteng sa sala para makipag-chat kina Tang Yunfan at Tang Haifeng. Hindi madaldal si Leng Xiaoteng, kaya sinasagot lang niya ang mga tanong ni Tang Yunfan at Tang Haifeng. Sa kabutihang palad, alam ng pamilyang Tang kung anong uri ng tao si Leng Xiaoteng, kaya walang mababang tingin sa kanya dahil sa sobrang tahimik niya minsan. Pagkatapos ng hapunan, sabay na naghugas ng pinggan sina Guman at Guqing. Gusto silang tulungan ni Guning, ngunit tinanggihan siya ni Guqing at Guman. Nagkibit-balikat si Guning at pumunta sa sala. Nang mga alas 8 ng gabi, tinawagan ni Master Leng si Guning at tinanong siya kung kinakabahan siya. Malinaw na labis na nagmamalasakit si Master Leng kay Guning. Sumagot si Guning na handa siyang mabuti at hindi siya nakakaramdam ng stress. Nang marinig iyon, gumaan ang loob ni Master Leng. Umalis si Leng Xiaoteng ng alas 10 ng gabi, at inihatid siya ni Guning sa pintuan, ngunit hindi siya sumama sa labas dahil nandito ang kanyang ama at lolo. Kahit na nakipagtalik na siya kay Leng Xiaoteng, kailangan pa rin nilang panatilihin ang isang distansya sa isa't isa sa harap ng kanyang pamilya. Di nagtagal pagkaalis ni Leng Xiaoteng, natulog si Tang Haifeng. Sinabi rin ni Tang Yunfan kay Guning na matulog ng maaga ngayong gabi, dahil tama ang National College Entrance Examination bukas. Nagpadala ng mensahe si Guning kay Leng Xiaoteng nang siya ay nasa kanyang kwarto. Dahil kasama niya ang pamilya ni Guning ngayong gabi, hindi siya matawagan ni Leng Xiaoteng. Kinaumagahan, naghanda si Guman ng almusal para sa kanila. Dahil alam niyang nanatili din si Leng Xiaoteng sa Fenghua Luxury Mansion, sinabihan ni Guman si Guning na imbitahan si Leng Xiaoteng na sabay na mag-almusal. Pagkatapos noon, pumunta sila sa paaralan kasama si Guning. Naisip ni Guning na hindi na kailangan para sa kanila na pumunta sa paaralan kasama siya, ngunit iginiit ng kanyang pamilya na gawin ito. Ayaw nilang lumiban sa pinakamahalagang araw ng buhay ni Guning. Sa kabutihang palad, matatapos ni Guning ng napakabilis ng mga papeles sa pagsusulit, kaya hindi na kailangang hintayin pa siya ng kanyang pamilya ng napakatagal. Ang bodyguard ni Tang Yunfan ay nagmaneho ng isang MPV dahil ito ay sapat na malaki para ma-accommodate sila. Ang pagsusulit ay magsisimula ng 9 ng umaga, kaya't sila ay umalis ng alas 7:40 ng umaga. Si Leng Xiaoteng ang naging driver, at si Guning ay umupo sa front passenger seat, habang ang iba ay nakaupo sa likurang upuan. Dahil medyo malayo ang 0.1 High School sa Fenghua Luxury Mansion, hindi pa sila nakarating doon hanggang sa ilang oras. Sa oras na ito, napakaraming tao sa labas ng gate ng 0.1 High School, at lahat sila ay mga magulang ng mga estudyante. Ipinarada ni Leng Xiaoteng ang sasakyan sa malapit na parking lot, pagkatapos ay inilakad nila si Guning papunta sa paaralan. May tiwala sila kay Guning, kaya hindi nila tinanong kung kinakabahan ba siya. Nang magpakita si Guning, nakilala siya ng maraming estudyante. Tingnan mo, hindi ba siya si Guning? Oo, magulang niya ba sila? Mukhang bata pa ang mga magulang niya. Sa tingin ko sila ang mga magulang niya, dahil halos kamukha ni Guning ang nasa katanghaliang lalaki. Tama ka. Curious akong malaman kung sino ang gwapong binata sa tabi niya. Baka siya ang nakatatandang pinsan niya. Baka boyfriend niya. Talaga. Panipi tuldok panipi. Ang mga tao ay patuloy na nag-uusap tungkol kay Guning, at ang ilan sa kanila ay kumuha ng mga larawan ni Guning at ng kanyang pamilya.
hindi nag-abala si Guning na pigilan sila. Napansin ni Moke, Chu Peihan, at Suanya, naghihintay kay Guning sa gate, si Guning at sabay na naglakad papunta sa kanya kasama ang ina ni Suanya. Ako din ni Suanya ang pagsusulit sa No. 1 High School. Ang mga magulang ni Moke, sa kabilang banda, ay okupado sa trabaho ngayon, kaya dumating si Moke ng mag-isa. Si Chu Peihan ay may napaka-espesyal na pagkakakilanlan, at si Chu Xuanfeng ay wala sa CTF, kaya nag-iisa rin siyang pumunta rito. Si Suanya ay sumama sa kanyang ina upang magsulat ng pagsusulit dahil sa kanyang ama, si Susan Hao, ay abala rin ngayon. Mas maaga silang dumating kaysa kay Guning, at hinintay siya sa labas. Ikinagalak na makita ka, Master Tang, Mr. Tang at Mrs. Tang. Una nilang binati ang nakatatandang henerasyon. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Suanya ang pamilya ni Guning sa kanyang ina. Nay, ito ang lolo, magulang, at kasintahan ni Guning. Nice to meet you, Master Tang, Mr. Tang, Mrs. Tang, and Mr. Leng. Ako ang nanay ni Anya, magalang na bati ni Mrs. Su sa kanila. Sinabi na ni Suanya sa kanya ang background ng pamilya ni Guning, kaya hindi na siya nagulat na makita ang pamilya Tang dito. Ikinagalak na makita ka, Mrs. Su. Ngumiti sila sa ina ni Suanya. Hindi sila nagtagal sa labas bago pumasok si Guning sa paaralan kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Mrs. Su ay pumunta dito mag-isa, kaya tumayo siya kasama si Guman at ang iba pa. Ibibigay ko ang aking mga papel sa lalong madaling panahon, at hindi na kita hihintayin, sabi ni Guning sa kanyang mga kaibigan. Aba, lagi kang nauuna sa amin. Sobrang inggit ako sa iyo, sabi ni Chu Peihan. Inaasahan nila na maaari silang maging kasing husay ni Guning, ngunit alam nila na hindi nila magagawa. Mahirap sundin si Guning. Oo, hindi kami nangangahas na ibigay ang aming mga papel hanggang sa matapos ang oras, sabi ni Suanya. Kahit magaling din silang mag-aral, masyadong mahalaga sa kanilang mga mata ang National College Entrance Examination. Sa katunayan, maliban kay Chu Peihan, parehong kinabahan sina Moke at Suanya. Hindi kinabahan si Chu Peihan, dahil wala siyang pressure na makakuha ng matataas na marka. Siya ay pupunta sa isang film academy pagkatapos ng lahat. Bagamat may pagsusulit si Guning at ang kanyang mga kaibigan sa iisang paaralan, nakaayos sila sa iba't ibang silid-aralan, kaya naghiwalay sila pagkatapos nilang pumasok sa paaralan. 20 minuto pa ang layo mula sa unang pagsusulit, ngunit ang bawat isa sa mga mag-aaral ay naghanda at tahimik na naupo doon. Marami sa kanila ang hindi mapakali dahil minsan lang sa isang taon idinaos ang National College Entrance Examination. Kung nabigo sila sa taong ito, kailangan nilang maghintay ng isa pang taon. Ang pangalawang Guning ay pumasok sa silid-aralan, nakakuha siya ng maraming atensyon dahil sa kanyang katanyagan at kagandahan. Natuwa ang ilang estudyante na nakakilala kay Guning, dahil nagulat sila na nakaayos sila sa parehong silid-aralan ni Guning. Kung mayroon silang telepono sa kanilang mga kamay, tiyak na kukunan nila ng litrato si Guning. Nagsimula ang pagsusulit noong 9 AM, at matatapos ng 11:30 AM. Maya-maya ay may pumasok na invigilator, at kailangan niyang suriin ang lahat ng admission ticket ng mga estudyante bago magsimula ang pagsusulit. Nang mabasa niya ang admission ticket ni Guning, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanya. Nagsimula na ang unang pagsubok. Mabilis itong natapos ni Guning. Mga 20 minuto lang ang inabot niya para mapunan ang lahat ng sagot. Gayunpaman, maaari lamang nilang ibigay ang papel sa loob ng 40 minuto pagkatapos magsimula ang pagsusulit, kaya kinailangan ni Guning na maghintay ng ilang sandali. Nang magsimula na ang pagsusulit, mas binigyang pansin ng dalawang invigilator si Guning kaysa sa ibang mga estudyante.
Dumaan sila sa tabi niya minsan, dahil curious sila sa sikat na henyong ito. Nang matapos ni Guning ang papel sa loob ng 20 minuto, nagulat ang dalawang invigilator. Bagamat narinig na nila ang ginawa ni Guning noon, namangha pa rin sila nang nasaksihan nila ito ngayon. Hindi nila naisip na natapos ni Guning ang papel ng walang maingat na pag-iisip, dahil naniniwala sila na nakakuha si Guning ng napakataas na marka. 40 minuto pagkatapos magsimula ang pagsusulit, iniabot ni Guning ang kanyang papel at umalis. Ang kanyang mga estudyante ay nagulat sa bawat isa sa silid-aralan. Nang lumabas si Guning, tiningnan ng invigilator ang kanyang papel. Kailangan niyang aminin na pinunan ni Guning ang lahat ng tamang sagot sa mga blanko. Talagang henyo si Guning. Sa lahat ng estudyanteng pumunta rito para sumulat ng pagsusulit, si Guning ang unang lumabas ng gate. Dahil masyado siyang maagang nag-walk out, maraming magulang ang nagulat. Naniniwala ang iba pang mga magulang na malamang na bumagsak siya sa pagsusulit. Wala sa kanila ang nag-isip na matatapos ni Guning ang papel sa loob ng ganoong kaikling panahon. Naisip nila na malamang nananday si Guning sa silid-aralan at pinalayas ng invigilator. Sa makatuwid, nagsimula silang makipag-usap tungkol sa kanya. Bakit ang aga niyang lumabas? Naibigay na ba niya ang kanyang papel? Hindi pwede. Sa tingin ko hindi niya alam ang mga sagot, kaya huminto siya. Maaaring nanloko siya sa silid-aralan at pinalayas. Posible. Tara, natapos niya ng mabuti ang kanyang papel bago siya lumabas. Ito ang National College Entrance Examination. Hindi ito madali. Sa tingin ko hindi siya magiging ganoon katalino. Kahit na kaya niyang tapusin ng maaga ang papel, hindi siya nakakakuha ng mataas na marka ng walang maingat na pag-iisip. Panipi tuldok panipi. Sa kabuuan, wala ni isa sa kanila ang naniwala na nagawa ni Guning ng maayos ang kanyang papel bago siya lumabas. Ang pamilya Tang at si Guman ay hindi nasisiyahan nang marinig nila ang talakayan ng ibang magulang, ngunit wala silang sinabi. Sa sumunod na segundo, pinalibutan ng grupo ng mga reporter si Guning ng mga kamera at mikropono. Isang batang babaeng reporter ang halata sa kanyang mukha ang pagkasabik. Malinaw na nakilala niya si Guning. Kumusta, Guning, maaga kang lumabas. Ibig sabihin na iabot mo na yung papel mo? Tanong niya. Oo, ngumiti si Guning sa kanya. Nang marinig iyon, maraming magulang ang humirit. Kahit na natapos ni Guning ang papel sa loob ng maikling panahon, hindi sila naniniwala na makakakuha siya ng mataas na marka. Alam nating lahat na nanalo ka ng championship sa National Math Competition ngayong taon. May tiwala ka ba na makakuha ng matataas na marka sa National College Entrance Examination din? Tanong ulit ng babaeng reporter.